Isa ka ba sa mga taong pag nakatanggap ng sahod ay kating-kati ang mga kamay na gastusin ang perang hawak mo sa mga walang kwentang mga bagay? Katulad sa shopping, mamahalin gadgets, bisyo at iba pang kinahuhumalingan ng mga tao ngayon sa social media. Kung ikaw ito ay, tamaan ka. Joke lang mga titos, tites hehe. Ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa pag-budget ng ating kapirahan. Kung katulad ka sa maraming Pilipino na nagrereklamo at nagsasabi na parang dumaan lang sa palad ko ang sinahad ko, ay inaanyayahan kita na panoorin ang video na ito, kaya make sure na mag-notes kayo. Sige, umpisahan na natin. Una, gumawa ng summary ng monthly income. Suriin at gumawa ng isang listahan ng lahat ng iyong pinagmumulan ng kita sa isang buwan. Kung mayroon kang regular na sweldo, itala ang iyong netong sweldo, na kilala bilang iyong take-home pay, na siyang kabuuang halaga na natatanggap mo pagkatapos na ibabawas ang iyong mga buwis at mga mandatoryo ng gobyerno ng iyong employer. Kung nagkataon na nagtatrabaho ka bilang isang freelancer, kung saan malamang na hindi ka nakakakuha ng parehong sweldo buwan-buwan, sumangguni sa iyong talaan ng mga nakaraang proyekto at kalkulahin ang iyong average na buwanang kita. Gamitin ito bilang batayan. Pangalawa, gumawa ng isang listahan ng iyong buwanang gastos at pagkatapos ay ikategorya ang mga ito. Ang pagtukoy sa iyong mga gastos at iba pang mga obligasyon sa pananalapi ay mahalaga upang masubaybayan mo kung saan napupunta ang iyong pinaghirapang pera. Itala ang lahat ng iyong mga gastos, malaki at maliit. Para dito, maaari kang gumamit ng old school planner o mag-download ng app sa pagsubaybay sa gastos, alinman ang mas maginhawa para sa iyo. Sa pagsasagawa ng hakbang na ito, maaaring makatulong ang pagrepaso sa iyong mga bank at credit card statement para ma-countercheck mo kung ano ang ginastos mo sa iyong pera. Kapag nakuha mo na ang iyong listahan ng mga gastos, oras na para ikategorya ang mga ito. Maaaring i-filter ang buwanang gastos ayon sa mga nakapirming at variable na gastos. Ang mga nakapirming gastos ay regular na buwanang gastusin tulad ng upa, utility bill, at insurance. Kasama rin sa kategoryang ito ang mga pagbabayad ng pabahay, kotse, at student loan. Ang mga variable na gastos ay mga gastos na nagbabago sa bawat buwan. Ang mga mahahalagang pangangailangan, pagkain, groceries, gas, bayad sa transportasyon. Sa wants naman ay kainan sa labas, travel, at entertainment. Pangatlo, ibawas ang iyong kabuuang buwanang gastos mula sa iyong kabuuang buwanang kita. Pagkatapos gawin ang iyong tali, ibawas ang iyong mga gastos sa iyong kita. Kung mayroon kang natitirang pera pagkatapos ng pagkalkula na ito, mayroon kang tinatawag na surplus sa budget. Sa surplus na ito, maaari kang magpasya kung gusto mong maglaan ng mas maraming pera sa iyong emergency fund, magbayad ng maaga sa mga utang, o magpatuloy sa pag-iipon para sa isang malaking pagbili ng pamumuhunan sa hinaharap. Kung ang iyong mga gastos ay lumampas sa iyong kita, gayunpaman, ang mayroon ka ay tinatawag na kakulangan sa budget. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong mga gastos at alamin kung saan ka maaaring magbawas at gumawa ng mga kompromiso upang makatipid ka ng pera. Suriin kung aling mga bagay ang talagang kailangan at kung alin ang gusto lamang. Pang-apat, pumili ng paraan ng pagbabudget na pinakamainam para sa iyo. Ang pag-aaral kung paano pamahalaan ang iyong personal na budget ay magdadala sa iyo hindi lamang sa pagkakaroon ng ugali ng pag-iipon ngunit upang magkaroon din ng awareness sa paggastos. Hindi lahat ng budgeting method ay pareho. Mayroong iba't ibang mga pamamaraan at nakadepende yan sa lifestyle, mindset at iba pa. Tignan at alamin ang iba't ibang paraan kung alin ang pinakamahusay para sa iyo. Isang halimbawa, ang sikat na 50-30-20, isang uri ng pagbabudget na nakabatay sa porsyento. Sa pamamaraang ito, maaari mong ilaan ang 50% ng iyong kita sa mga pangangailangan, 30% sa iyong mga gusto, at 20% sa ipon at pagbabayad ng utang. Maaari mong i-customize ang mga porsyento upang umangkop din sa iyong mga kagustuhan. Ang ibang mga tao ay naglalaan ng humigit kumulang 3% hanggang 10% ng kanilang netong kita upang suportahan ang mga kawang gawa.
Ang mga nagsasagawa ng pamamaraang ito ng pangmatagalan ay maaaring pamahalaan ang kanilang mga utang at gastos habang pinapayagan ang kanilang sarili na magpakasawa paminsan-minsan. Isa pang halimbawa ang cash envelope budgeting, magtatalaga ka ng mga partikular na kategorya ng budget sa mga individual na sobra at punan ang mga ito ng halagang inilaan para sa kategoryang iyon. Sa sandaling ginastos mo ang lahat ng pera sa isang sobra, ang panuntunan ay hindi ka maaaring magbayad para sa anumang bagay sa kategoryang iyon para sa buwan. Itinuturo sa iyo ng paraang ito na maging disiplinado at nakatuon sa pagtupad sa budget na itinalaga para sa bawat kategorya ng gastos na iyong na-set up. Panglima, magtakda ng mga layunin na gusto mong makamit at magplano ng matalino. Pagnilayan ang iyong kasalukuyang pamumuhay kasama ang mga layunin na gusto mo para sa iyong sarili. Gusto mo bang bumili ng sarili mong bahay, magsimula ng investment account, o magdagdag ng pera sa iyong emergency fund? Kapag natukoy mo ang iyong mga layunin, maaari mong suriin at ayusin ang iyong mga plano sa pagbabudget kung kinakailangan. Pang-anim, maging mabait sa iyong sarili. Kung minsan, ang pananatili sa isang budget ay maaaring maging mahigpit. Tiyaking naglalaan ka ng pera para sa paggantimpala sa iyong sarili na may tamang dahilan. Pwede ma-motivate ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng vision board ng mga bagay na gusto mong makamit. Dito, maaari kang maglagay ng mga larawan ng iyong target na destinasyon sa paglalakbay o mga pangarap na interior design reference para sa apartment kung saan ka nagtitipid. Makakatulong ito sa iyong maging mas maingat kapag gumagawa ng mga desisyon sa pagbili, para ma-prioritize mo ang mga bagay na pinakamahalaga sa iyo. In summary, una, gumawa ng summary ng monthly income. Pangalawa, gumawa ng isang listahan ng iyong buwanang gastos at pagkatapos ay ikategorya ang mga ito. Pangatlo, ibawas ang iyong kabuuang buwanang gastos mula sa iyong kabuuang buwanang kita. Pang-apat, pumili ng paraan ng pagbabudget na pinakamainam para sa iyo. Panglima, magtakda ng mga layunin. Pang-anim, maging mabait sa iyong sarili. Kung nagustuhan mo ang maikling video na ito ay pakiclick naman ang like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga next videos na gagawin natin. Muli ito po si Pinoy Advisor AI, thank you and God bless.